Ano po yung gagawin ninyo sa pagka senador nyo para yung mga bata masuportahan para hindi ma-recruit ng mga NPA? Ayan po, magandang katanungan at ang una pong sasagot po dyan, 2 minuto, kay Ginong Jose Olivar. Sir Zé? Para sa mga bata, ang gusto ko dyan, mabigyan sila ng shelter doon sa malapit sa eskwelahan para pag-eskwela nila, hindi sila mahirapan. Kasi isa rin ako sa biktima noong pag-aaral ko na 4 na kilometro ang nilalakad ko. Tatawid pa ako ng ilog, napakahirap. Kaya ako hindi nakatapos pag-aral. Pangalawa, dapat ang edukasyon, dapat patugunan ng pansin ng gobyerno. Dapat hindi magbabayad. Dapat libre. At ako nga, sa ngayon, manalo man matalo, mayroon na akong project, mayroon na akong proyekto na piniprepare. Mayroon ng 7 hectares, 2 hectares para doon sa eskwelahan, 5 hectares para doon sa hospital na libre. Kasi gusto ko makita ang Pilipino na safety, na kahit sino na pumunta doon sa lugar ko na kung saan yan patatayuan ko, kailangan magamot siya na wala siyang babayaran. At yung eskwelahan, nandoon din katabi para yung mga estudyante nandoon sa kabundukan, hindi na kailangan lang pumunta sa syudad para magpakahirap mag-aral. Walking distance lang, nandoon na. Pero yung hindi maiwasan, yung barangay na malalayo talaga, ang eskwelahan, kailangan may shelter na dapat nilang matulugan. Na yun ay kailangan din natugunan ng pansin. Pero hindi ko naiasa sa gobyerno kung sakali ako may halal. Dahil mayroon na po akong napag-isipan kung saan ko kukunin ang budget para sa shelter na tirahan na hindi lang sa estudyante, kung hindi para sa guro na malalayo. Kaya doon sa paglalakbay ko, mayroon akong nakikita na eskwelahan na puragaba kung siya ay daanan ng ulan. Baka yung estudyante hindi na magkadaugaga doon sa pagkuha ng dahon sa saging para lang siya hindi maulanan. Kasi open siya. Nag-aaral yung mga estudyante nandyan sa tabi ng kalsada. Hindi ko lang banggitin kung nasaan yan dahil last week nadadaanan ko yan. Alright, maraming salamat Mr. Olivar. At siyempre, ang susunod po na sasagot ay si Mr. Mar Valbuena. Kailangan po talaga palakasin natin ang edukasyon, lalo na sa mga kanayunan, kung saan malakas ang recruitment dyan. Kasi nga po, hindi nagagabayan ng mabuti itong ating mga kabataan. Sa eskwelahan pa lamang sana ang ating mga teachers palakasin din upang yung pagtuturo dito sa ating mga kabataan ay hindi sila maligaw ng landas at libre talagang pag-aaral para sa lahat ng mga estudyante at hindi nare-recruit. Lahat ng mga pangangailangan ay matugunan ng ating gobyerno na makapagpasa tayo ng mga batas na talagang uunahin ang edukasyon. Tignan naman natin ngayon, tinapyasan pa yung budget para sa education na maglilid na naman na baka marami na namang ma-recruit at hindi makapag-aral itong ating mga kababayan na mga kabataan. Nakakaawa na talagang nare-recruit nga dahil nga sa sobrang kahirapan ng buhay, iwasan na lang talaga natin na itong korupsyon ang nagdudulot kung bakit nare-recruit itong ating mga kabataan. Maraming salamat, Ginoong Mar. Sir David? Siguro yung pagtingin natin dito, ito kasi yung sa tingin ko uniqueness ko sa Senado, kung tayo iupo ninyo bilang senador. Ang pagtingin natin sa isang problema ng insurrection ay hindi lang naman ito unique sa Pilipinas. Maging sa ibang bansa may ganito. Hindi dapat short-sighted. Tamang pigilan ng recruitment, gabay ng magulang, pero ang issue ng insurrection ay societal problem. Bakit sila humahawak ng armas? Yun ang tamang tanong. Ano ang dahilan? For example, noong 2022, nagpunta ako sa Bukidnon. Mayroon doon mga katutubo nakatira sa tabi ng kalsada. Pinagbigyan pasukin yung katutubo, pinagbabaril kami ng 15 minutes. Sa Talaandig, Bukidnon pa rin, mga katutubo, inaararo ng mismong militar. Yung kanilang mga taniman, wala silang makain. Sa Quezon Province, nung kabataan ako, pinapaalis yung mismong nandun sa lupa. Wala silang mapuntahan. May korupsyon sa gobyerno. Kung ikaw ay wala ng matakbuhan, sikil na sikil ka na, ano ang pwede mong gawin? Hindi ba? Kung wala kang malapitan, kahit sa ibang bansa, sa Sri Lanka, sa katabi nating bansa, nag-aalsa ang tao.
So ang dapat solusyonan mo rito, ayusin mo ang gobyerno, ayusin mo ang pamahalaan, tanggalin mo ang korupsyon, i-improve mo ang social services. Nang sa ganun, pag may nag-recruit, wala silang dahilan, wala silang reason para makapag-recruit dahil walang problema ang bayan. Dahil ang taong bayan ay may naaasahan sa pamahalaan. Kasi kami ay may seguridad. Kasi kami ay walang reklamo. Kasi kapag sinikil mo ang tao at wala ka nang binigay na solusyon, wala kang magagawa. Kahit bawal humawak ng armas, hahawak yan dahil wala na silang iba pang magagawa. So ayusin natin yung ugat ng problema. Ang pagtigil po sa NPA ay pagsolusyon sa ugat ng problema kung bakit yan nagsimula.